Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to Chris RD Channel. At ngayon, pag-uusapan natin ang issue ng Pilipinas na increase of 500% rate ng HIV cases among Gen Zs age 15 to age 25 years old na mga kabataan ng Pilipinas. At ayon sa datos, ang mababa daw is 12 years old sa datos na iyon. So, nilabas siya ngayon ng DOH na very alarming siyang issue ng Pilipinas. Ngayong today is June 3, 2025. So mostly talaga gymnastics talaga and diving in sports, any sports, volleyball ang kino-cover natin. Ang ating nire-recast at binibigyan ng mga comments and reactions. So, if you want to watch more of the Carlos Yulos competition, gymnastics, and diving, kindly hit like, share, and subscribe. So, by the way, I am a healthcare worker. I am pulmonary therapist or respiratory therapist. So, nasa Pilipinas ako. I am working as a respiratory therapist sa Lung Center of the Philippines. Yes. Yun. So, tingnan natin, ano nga ba yung cause kaya nito? Ano kaya ang malaking problema ng sambayanan? Or ano kaya ang pinaka malaking sanhi or dahilan kung bakit nag-increase ng ganito kataas yung pagtaas ng HIV cases sa Pilipinas? Ano yung pagkukulang nating mga adults na mamamayan kung bakit kaya nagkaroon ng ganong incident sa mga kabataan natin, sa mga next generation ng mga Filipinos? At napaka-alarming nito. Papunta na nga ba tayo sa next level na HIV nations? Sana naman hindi. So, kung titingnan natin, may kultura kasi ang Pilipinas na bawal pag-usapan, na nakakahiya. Sa mga bagay na ganun. So, feeling ko, para sa akin, personally, ang malaking problema ng bansa natin, kung bakit kaya, ano kaya yung contribution nating mga adult at nagkaroon ng ganun na cases ang ating bansa. Well, actually, malaki ang pinaka dapat sisihin dito. Hindi man dapat sisihin, kundi ang may pinakamalaking responsibility dito is hindi yung pamahalaan, kundi tayong mga adults na yung mga tayong mga nakakatandang kapatid, tayong mga tito-tita, ang ating mga magulang, alam mo yun. By the way, 39 years old na ako, so I am considered as tito at pwedeng may anak na rin siguro ako kung nagkaanak ako ng mas maaga na 15 years old or 16 or 17. Yun lang, hindi lang yun ako nag-anak ng maaga. Ano kaya yung pagkukulang natin? Well, ang nakikita ko dito, may culture kasi ang Pilipinas na nakakahiyang pag-usapan. Mga mahiyain kasi ang mga Pilipino. So dahil sa mahiyain tayong mga Pilipino, nahihiya tayong pag-usapan ang mga bagay-bagay na which is we are considering it as taboo. So, hindi naman talaga tabu ang mga bagay-bagay na iyon. Is that medyo nakakahiyangang pag-usapan daw ang mga bagay na iyon. Kasi hindi natin kultura na maging open, lalo na sa bahay natin. Hindi din tayo ganun ko-open sa mga magulang natin. At ang isa pa nakikita kong malaking problema nito is that um, yung mga kabataan ngayon, medyo nagkakaroon sila ng sarili nilang mundo kapag nag-iedad na sila ng mga 14 years old to even 13 years old to 19 years old, may sarili-sarili ng mundo ang mga Pilipino, mga kabataan. So, hindi na sila masyado nag-open sa mga magulang nila. So, it's really a big challenge sa mga magulang kung paano ba mag-open ang ating mga kabataan, mga ating mga anak. Isang nakikita ko din na medyo pagkakulangan ng ating society is that medyo religious ang ating society, Catholic nation tayo, Christian nation tayo, and parang nakakahiyang pag-usapan, para bang kasalanan na pag-usapan ang sex sa pamilya. Parang ako, nanay ako, tatay ako, parang kasalanan na nai-open ko yun sa aking anak. Ay, pag inopen ko sa aking anak, mahihiya naman ang aking anak. At tapos yung anak na ko naman, parang iisipin niya, parang kasalanan pag-usapan ang sex kasi yun ang tinuturo ng simbahan. Alam mo yun, hindi naman kasalanan pag-usapan ang sex kasi ito ay normal na nangyayari sa isang tao. Tayo ay mga human nature, may human nature tayo. Ang sex ay pinag-uusapan hindi lamang ng mag-asawa, kundi ang sex ay pinag-uusapan din ng mga kabataan. Dapat nga tayo sa atin natututo ang mga pamangkin natin, ang ating mga anak,
sa atin dapat sila natututo. Hindi dapat sila natututo sa pornography o sa kanilang mga kaibigan o sa mga adult na namimit nila online o sa mga adult na namimit nila sa mall, sa church or kung sa saan ka mang community. Tayo dapat na mga kapamilya nila ang dapat na nag-open nito sa kanila para maiwasan ang mga bagay-bagay na sakit na pagtaas ng HIV. Ang sex ay dapat pinag-uusapan ng pamilya. Hindi siya kasalanan na pag-usapan ang sex na sa mga kabataan kasi yun ay tamang paraan na dapat lang pag-usapan. Hindi. Kung hindi mo ito pag-usapan, kanina na ito mapagtatanungan. Baka sabihin pa ng adult, alam mo, wag na nating pag-usapan. I-try na lang natin para malaman mo at matutunan mo. 'Di ba? Ganun ang ginagawa ng mga mahupusok at mga papang-abuso mga adult. Imbes na pag-usapan, i-try na lang daw at experience. So anyways, kaya dahil sa hindi siya pinag-uusapan, hindi alam ng mga kabataan yun na, ay, bawal nga pala. Kasi ang sasabihin ng magulang, ang sasabihin ng mga tito-tita, mga nanay, tatay, wag mong gagawin yan kasi masama yan. Tapos sabihin ng anak, masama, wag kong gagawin. Bakit kaya pinagbabawal sa akin gawin ito? Hindi naman sa akin sinasabi kung bakit ko, hindi dapat gawin. Ang mga kabataan, mga curious yan. The more mong pagbawalan, the more nilang gagawin yan. So, dapat pinag-uusapan siya. Yun ang nakikita ko. So, na dahilan. Kung napag-usapan sana to ng mga pamilya, dapat kasi pag nag-uusapan ito ang sex sa pamilya, idinidetalye kung ano ang nararamdaman kapag ginagawa ang bagay na iyon. Idinidetalye ang mga ang mga sensation na iyon. Idinidetalye kung paano nga ba siya ginagawa at kung kailan dapat gawin. At paano maiiwasan ang mga bagay niyo kasi kahit sabihin mo wag ito nile-lecture na natin ng ating mga kabataan na ito ganyan ganyan gito mo siya gagawin pero wag gagawin mo siya pag may asawa ka na pero maraming ding oras na ang ating mga kabataan ay may kanya-kanyang sariling buhay, may buhay din sila sa kanila, may mga desisyon din sila ginagawa na sa kanila na hindi natin sila nakikita. So, kailangan tuturuan din natin sila ng mga preventive maintenance. Kung paggamit ng condom, paggagamit ng PrEP, yun ay magandang paraan para makaiwas sila. Kailangan pinag-usapan niya na, oy anak, kailangan marunong kang gumamit ng condom. O anak, dapat kung ikaw ba is sexually active, dapat nagpe-prep ka ha. Hindi ka, alam ko naman na hindi mo ito ginagawa. Pero, if ever man na mangyari ito sa'yo, mapunta ka sa ganyang sitwasyon, kailangan prepared ka. Kailangan meron kang baon-baon sa bag mo. Ganun dapat. Ako kung may mga kaibigan akong kabataan, palagi kong sinasabi yon, sabi ko na, uy, alam mo, uy, teenager ka na, no? O, magpusok ka na. So, alam ko na hindi ka naman ginagawa yan. Pero, dapat mag-iingat ka kasi as sinasabi ko sa kanila, may mga adult na nagtuturo sa mga kabataan. So, hindi lang naman adult kasi ng adult na nagtuturo sa kabataan, kundi kabataan to kabataan din mismo. Kasi out of curiosity din yon. So, mostly naman, kanino ba nakukuha ang HIV? Sa mga adult. Kasi yung adult may HIV na. Tapos, makipagtalik sa kabataan. Kung hindi man sa ating mga Pilipino, maaari sa mga foreigners na nakikilala nila sa resort. Alam mo yun? Kasi they have their own life too. So, dapat tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo, ang kanilang mga pamangkin na paano gumamit ng condom, paano gumamit ng PrEP, o mga ganyan. Hindi lang dahil ganito ang ginagawa sa pakikipagtali, ganyan. Pero gagawin mo yun sa marriage mo na pero hindi natin nga predictable, hindi natin napipredict ang behavior ng mga kabataan at ang mga tao is may sariling choice. We cannot control a human being. Tao din ang ating mga anak at ang ating mga pamangkin, mga apo. Ganyan na yung mga kapatid. So, we cannot control their behavior. So, sasabihin lang natin na alam kong hindi mo to ginagawa, pero if ever man mapunta ka sa ganitong sitwasyon, ay ito dapat na paggamit, palagi kang gagamit para maprotektahan mo ang iyong future, magkaroon ka ng trabaho, hindi masisira ang iyong kinabukasan, alam mo yun, mga kanyang paraan. Hindi dapat siya pwede kinakahiya kasi sa kultura ng Pilipino, uso kasi sa atin ang mahiyain, parang nahihiya ako
nahihiya akong sabihin, nahihiya akong gawin. So, dapat hindi siya ikinakahiya. Ang aking panawagan, maging open tayo. Maging open tayo sa ating mga anak, sa ating mga pamangkin na ano nga ba ang patungkol sa pakikipagtalik. Pag-usapan to ng open sa ating mga sa ating mga bahay. At kung meron tayong mga anak, meron tayong mga pamangkin na wala pa naman na HIV, ipatest natin sila at kung negative naman ay turuan natin sila parati ng safe, ng tamang um turuan natin sila ng safe na pakikipagtalik. Ano yun? Na hindi sila magkakaroon ng hindi sila magkakaroon hindi ma-endangered ang kanilang future. Although naman, pag magkaroon ka naman ng HIV, hindi naman isabihin noon katapusan ng future natin. Ay sabihin lang noon is that mag-take ka ng drug kasi after 6 months mo pag-medicate, ikaw naman ay magiging undetectable na pero ikaw ay magkakaroon na ng panghabang buhay na pangnagamutan, na preventive maintenance para maging undetectable. Yun. Maaari ka pa rin naman makipagtalik at mag-asawa kahit may HIV positive as long as na dire-diretso ka sa paggagamot mo. Maaari ka pa rin magkaroon ng trabaho, magiging undetectable ka na nga lang. Huwag mo na magsasabihin na may HIV ako, I'm live person living with HIV. Huwag mo na pagkalat yan kasi may stigma nga sa ating lipunan. Isarilinin mo na lang. Kung may iniinom kang gamot, inumin mo lang gamot mo at wag mo nang ipagkalat at ipagsigawan sa buong mundo na HIV living ka. Okay, so ano na lang, yung pagsarilinin mo na lang at kung pwede natin gawin, ibig sa pagkalandangan natin na HIV, living with person with HIV ako, is turuan natin ang mga kabataan na kung paano nga ba mabuhay na maiwasan ang pagkakaroon ng HIV. Ano nga ba yung mga practices para magkaroon ng safe sex? Kasi kahit anong lecture mo sa mga kabataan, we are living in flesh. We are sinful by nature. So, nariyan ang tukso at darating ang panahon na bibigay at bibigay ang ating katawan, ang bibigay at bibigay tayo sa mga tentasyon. So, practice safe sex. Napaka-ipokrito pong sabihin na, ay, hindi ko na gagawin yan, hindi na makipagtalik, kasi may takot ako sa Panginoon. Oo, tama naman yon, pero hindi yun ang katotohanan. Hindi yun ang realidad. Ang realidad is that kahit ano pamangkarelihiyoso natin, darating ang panahon na matutukso tayo at tayo ay bibigay at hindi natin alam kung kailan mangyayari yon. Hindi natin alam kung kailan tayo ma-isolate. Hindi natin alam kung kailan magiging mahina ang ating mga kaluluwa sa ganitong mga uri ng tentasyon. So, kailangan alamin natin ano ba ang pagpapractice ng safe sex. Paano gumamit ng condom? Paano gumamit ng PrEP? Paano siya maiiwasan? Well, ang pinaka-practical na kanyan, pinaka-practical is that huwag tayong pupunta sa mga lugar o sa mga sitwasyon na kung saan vulnerable tayo. O, iwasan natin yan. Huwag tayo mag-download ng mga website o huwag tayo mag-download ng mga application kung saan tayo ay magiging vulnerable. Huwag tayong pupunta sa mga website kung saan tayo magiging vulnerable. Na magkakamit tayo ng mga tao na pwede magbigay sa atin ng HIV. At tapos pagpupunta pa sa mga tourist destination, kailangan you were always in your group para maiiwasan mo siya. Para sa akin yun ang mga preventive measure kung ayaw mong talagang gusto mo, pinaninindigan ko talaga na hindi ko gagawin yan because God is with me. So, do it practically. Kung lalabas ka sa isang tourist na lugar, kailangan you are always in your group. Huwag kang aalis sa group mo. Pero, kung ikaw naman ay adventurous at mag-isa ka naman sa pagpunta mo sa mga lugar na yan, paglalakad-lakad, kailangan alam natin kung paano gumamit ng safe sex, kung paano gumamit ng condom, maging PrEP, at ano ba yung mga bagay na hindi dapat ginagawa sa pakikipagtalik para hindi naman tayo ay mahawaan ng HIV. So, ang pakikipag-lips-lips ba ay magkaroon ng HIV? Paghipo sa skin to skin, magkaroon ka ng HIV? Wala. Yun ay sa genital to genital, sa alam mo yun, yung human fluid to human fluids, human sexual fluid. Hindi siya sa mga laway, kahit makapaghalikan ka pa dyan, hindi ka magkakaroon. Siguro kung mayroon ka lang sugat to sugat,
pag magkaroon ka ng pagdugo, sample yung lips niya may sugat, ikaw may sugat din, nagagatang kayo sa lips nyo, ayun, magkakaroon ka kayo ng HIV. So, para maiwasan yon, alamin ang mga bagay na safe sex at hindi kayo magkakaroon ng sugat. Parating gumamit ng lubricant para hindi masugatan. Kasi, pag pinasok nyo lang yan na walang lubricant, ay masusugatan kung ano man ang pwede masugatan dyan na mga genitals part at pati yung puwet din. Hindi lang naman sa unahan, sa harapan pinapasok, sa likuran pinapasok din. At hindi lang babae ang pinapasukan, mga lalaki din pinapasukan kung gusto nila. Alam mo yun. So, sa sunod, kung gusto nyo ang mga topic na to, pag-usapan pa natin, magbibigay din ako ng mga tips pa kung paano natin ba maiiwasan ang HIV. Bilang isang 39 years old na sa mundong ito, mukha lang akong bata po, pero hindi po ako bata, ako isang 39 years old na. Medyo marami-rami na rin akong kaalaman patungkol sa HIV. So, salamat po na marami. God bless inyong lahat.